Kabanata 24, Tin Vo the Turn, Sian Wu Dizun. Humihingi ng titulo. Kung gayon, sino ang nagkakaloob ng titulong ito? Ang tanging makapagkakaloob ng titulo sa pinakamahusay na alchemist ay ang Danzu. Noong unang panahon, nag-iwan ang Danzu ng isang hibla ng kaluluwa na naging isang tagapaglingkod na espiritu. Lilito lamang ito kapag may humihingi ng titulo. Ngunit sa halos 10,000 taon, maliban sa Danzu, tanging ang Danwang lamang ang nabigyan ng titulo. Kahit ang kasalukuyang Danshen ay hindi pa nagkaroon ng karangalang iyon. TSK. Hindi katakatakang napakasalamneng ganito. Hindi lang alam kung anong titulo ang hihilingin ng City Lord ng Dancheng para kay Ye Chen. Ang titulo, sa buhay na ito. Tila wala na tayong pag-asa. Matanda na. Hindi ko alam kung ano ang magiging titulo mo. Sa hinaharap, titingalain na lang kita. Anong titulo? Wala namang nagsabi sa akin. Buong galang na hinihiling sa banal na kaluluwa ng Danzu na suriin ang tableta at igawad ang titulo kay Hao Tianchenye. Buong galang na hinihiling sa banal na kaluluwa ng Danzu na suriin ang tableta at igawad ang titulo kay Hao Tianchenye. Pinakilos ng Danshen ang tableta ng banal na kaluluwa. Naglabas ito ng isang parang panaginip na lilang liwanag. Natigilan ng lahat. Lumitaw ang banal na kaluluwa ng Danzu. Itinuro niya ang isang daliri kay Ye Chen at iginawad ang titulong, Dansheng Hao Tianchenye. Ang banal sa gitna ng mga alkmista. Dansheng. Sa pagtingin pa lang sa titulong ito, mas mataas na ito kaysa sa Danwang. Marahil, hanggang ngayon, maliban sa Danzu, siya na ang may pinakamataas na titulo. Dansheng. Ang ganda ng titulo. Napakagaling ni Kuya Chen. Dansheng. Karapat-dapat siya sa titulong ito. Dansheng, kumpara sa titulong Dansheng na ito. Ang titulong Zuan-no ng Dan Realm na ibinigay sa akin ng mga tagalabas ay napakaliit. Dansheng, medyo nakakagulat ito. Ngayon ay mahalagang araw para sa Dansheng. Lahat, walang uuwi hanggat hindi lasing. Dansheng, si Hao Tianzuan-shen ay may talentadong anak. Si Hao Tianziyu. Sa pagkakataong ito, pagbalik namin, tiyak na bibisita kami. Pagdating ng panahon, tiyak na sasalubungin ko kayo. Si Zuan Shen ay kapatid ko. Pamangkin, halika't uminom tayo ng isang baso. Tagay, tiyo. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Zuan Shen. Talagang anak ng tigre, mana sa ama. Tagay. Matapos uminom ng ilang sandali, pareho silang nalasing. Grabe, mamamatay na ako sa pag-inom. Kung iinom pa ako, masusuka na ako. Chen Ye, bilisan mo. Hinihintay ka na nila. Ganito na talaga ang panahon ngayon. Para lang makipag-inuman sa iyo. Kailangan pa naming pumila. Talagang saludo ako sa iyo. Chen Ye, Terra, inom pa tayo. Kung mayroong banal na karagatan, magkakaroon ng banal na kamalayan. Ang banal na kamalayan ay ang ebolusyon ng kakayahang makaramdam. Kumpara sa kakayahang makaramdam, mas malawak ang saklaw ng paghahanap at pagkilala nito. Tanging ang mga nakabukas ng banal na karagatan ang may kwalipikasyong makabuo ng banal na kamalayan. At nagawa ko na ang isang beses na ebolusyon. Salamat sa inyo, Danzu, Dragon Soul. Patayin siya. Dapat siyang mamatay. Siyempre, dapat siyang mamatay. Pero hindi sa Dancheng. Nakapag-ayos na ako. Tiyak na makakarating siya pero hindi na makakabalik. Sa halip, ikaw, hindi nasisiyahan ng punong tagapamahala sa iyong kabiguan sa pagkakataong ito. Sino ka para sermonan ako? Noong naging tanyag ako, hindi mo pa alam kung bakit ka nag-aaral ng alkmaya. Samo ka ng dugo si Nie Feng. Dumausdos ng malayo. Kapatid na Nie, anong nangyari sa iyo? Hayop ka. Hindi ka dapat mamatay ng payapa. Mga walang silbi. Lahat kayo walang silbi. Ang walang kwentang si Ye Chen ay hindi nang ahas bumaba ng bundok. Hindi ko inaasahang mas wala pa kayong kwenta kaysa sa kanya. Nakakainis. Nakakainis talaga. Ito ang Wandan Bao Dayan ng Dansheng. Munting kaibigan. Mayroon kang 3 araw para unawain ang diwa ng alkmaya. Hindi ba sasama sina Zuan-no at Zutong sa akin? Nakapasok na sila. Sana ay makahanap ka ng biyaya. Sige, alam ko na. Tandaan mo. Huwag masyadong maghangad. Salamat sa paalala. Nakatatanda. Sinabi ni Elder Shufu na kahit gustuhin mang kopyahin ang lugar na ito. Hindi alam kung paano. Mahusay.
mga espiritual na tableta, mga tableta ng paglikha, mga selyo ng tableta, mga tableta ng dugo, TSK. Ang dami naman ito. Hindi ko alam kung alin ang uunawain ko. Isang gintong liwanag ang lumitaw. Hindi ito tunay na apoy, kundi ang kaluluwa ng ninunong dragon. Lumipad ito mula sa katawan ni Ye Chen. Pagkatapos ay nilamon lahat ng mga lihim sa Wandan Baodayan. Nilamon lahat. Pagkatapos, ang dragon ay nagliwanag, naglabas ng aura, umungol, at lumipad pabalik sa katawan ni Ye Chen. Grabe, pwede pala ang ganitong paraan. Para saan pa ang pag-unawa? Ipalunok na lang sa kanya ang diwa. Tapos na. Pagkatapos lunukin, bumalik at dahan-daang unawain. Haha, yumaman na ako nito. 3 araw ang lumipas. Doon, ang dami. At doon pa. Iyon ang diwa ng alkmaya para sa paggawa ng Zuan Tian Lingdan. Kunin mo iyon. Ayon, bilis. Habulin mo. Mayroon din doon. Ayon, bilis. Hulihin mo. Lintik, nakatakas na naman. TSK. Ano ba talaga ang ginagawa nila sa loob? Bakit ang ingay pa rin? Hindi ba dapat nakatuon ang isip sa pag-unawa ng diwa ng alkmaya? Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganitong sitwasyon. Malapit nang matapos ang oras. Hindi ko alam kung gaano karami ang mauunawaan ng batang ito. Bumukas ang pinto. Haha, ang saya-saya. Ay, nakalimutan ko. May mga tao pa pala sa labas. Hahaha, pakiramdam ko. Hindi seryoso ang batang ito. Pinagtawanan na kayo ng nakatatanda. Munting kaibigan. Sa 3 araw na ito, naririnig kitang sumisigaw ng paulit-ulit. Sa loob, ilang diwa ng espiritual na tableta na ang naunawaan mo. 3 uri. HMM. Marami na iyon. Magaling ka, bata. Hihi. Pwede na. Kung sasabihin ko sa inyo na mahigit 300 uri, baka hiwain niyo ako at pag-aralan. Munting kaibigan. Payag ka bang iwanan ng iyong orihinal na sekta para maging kahalili ko bilang susunod na City Lord ng Dancheng? Pagkatapos kong bumaba sa pwesto, ikaw na ang ika-142 na City Lord ng Dancheng. Iwanan ng orihinal na sekta. Kung aalis ako, tiyak na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Zheng Yangzong at Heng Gaiyuzong. Ang mga taga-Dancheng ay hindi makikialam sa alitan ng mga sekta. Kung sasali ako sa Dancheng, ibig sabihin, panunuurin ko lang ang pinsala sa aking sekta nang hindi makakatulong. Munting kaibigan, alagad ng orihinal na sekta at ika-142 na City Lord ng Dancheng. Napakahirap pumili nito. City Lord ng Dancheng. Iyan ang pinakamataas na karangalan. Hindi ko ililihim sa inyo. Nakatatanda, itinuturing kong tahanan ang aking sekta. Natahimik ang 2 nakatatanda matapos marinig iyon. Huwag kang magmadaling sumagot. Umuwi ka at pag-isipan mong mabuti. Kung nakapagpasya ka na, anumang oras ay bukas ang malaking pintuan ng Dancheng para sa iyo. Salamat sa inyong pagpapahalaga, nakatatanda. Teka, munting kaibigan. May asawa ka na ba? Ano sa tingin mo sina Zuan No at Luoshi namin? Iyon, nakatatanda. May asawa na ako. May asawa na rin. Ayos lang. Kami. Mga usapin ng mga nakababata. Tayong mga nakatatanda, huwag na tayong makialam. Sa usapin ng pag-ibig, hindi maaaring pilitin. Siya ang Dancheng. Dapat mag-iwan din siya ng kaunti para sa ating Dancheng, di ba? Makinig ka sa akin. Hindi ka magkakamali. Hayaan mo siyang makipag-isa kay Zuan No. Ayaw niyang maging susunod na City Lord. Kung gayon, hayaan mong si Zuan No ang maging. Kung mag-asawa na sila, hindi na gaanong naiiba sa pagiging City Lord. Huwag mo siyang pilitin. Tinanggihan na nga niya ang posisyon ng City Lord ng Dancheng. Sa tingin mo ba, magagawa mo iyon gamit si Zuan No? O baka naman natali na lang natin siya? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Pintuan ng pamilyang Hao Tian. Punong pamilya. May mga bisita sa labas. Sinasabi nilang binabati nila ang ating batang Panginoon. Si Hao Tian Chenye. Sa pagkakahirang bilang Dansheng. Ang nakaupong lalaki ay si Hao Tian Zuanshen. Hao Tian Chenye. Mayroon ba akong ganyang anak na lalaki? Hindi tama. Sinasabing siya ay mula sa pamilyang Hao Tian. Kung gayon, bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya umuuwi?
Kailangan ko pa bang sunduin silang mag-ina dito? Ngunit sino ba talaga ang nagsilang sa kanya? O baka naman, naiisip ko na. Ang nasa kaliwa ay si Hao Tian Shiyu. Ang pangalawa, ang ginang Hao Tian Zuanshen. Si Huasi. Ang pangatlo ay si Hao Tian Shiyu. Ang pang-apat, si Hao Tian Shizu. Iniisip pa rin. Mukhang napakamapagmahal ni Itay noong kabataan niya. Ano? Tama, baka hindi lang isa ang kapatid natin. Lalaki man o babae. Kalokohan. Napakatapat ko. Talagang napakatapat. Yui. Kayong mga anak, lumabas muna kayo at mamasyal. Opo, inay. Kung gayon, lalabas din ako para mamasyal. Ikaw, hindi mo na kailangang lumabas. At kaya, nabugbog ang matanda. Haha, 500 milyon. Bakit ang dami? Karamihan ay para kina Zutong at Zuanno. Sino ba namang mag-aakala na ikaw lang mag-isa ang tataya? Ang tsansang manalo mula 1 sa 100 ay tumaas hanggang 1 sa 500. Hahaha, mapagkakatiwalaan. Bigla ang yaman. Kapatid, mayroon akong alok. Kapatid na Hao Tian. Kailangan mong pag-isipan. Anong bagay iyon? Sabihin mo. Nais kong anyayahan si kapatid na Hao Tian na tanggapin ang posisyon ng panauhing nakatatanda sa aming pamilyang Ling. Ang bagay na ito, kapatid, ito ay maliit na regalo mula sa pamilyang Ling. Sana ay tanggapin mo. Shenzhou Ling Luo. Ang ganitong uri ng espiritual na halamang gamot sa dakilang Chu ay halos naubos na. Noon pa man, kahit may pera ay hindi mabibili. Ito ay isang kailangan na espiritual na halamang gamot sa paggawa ng mataas na antas na 5 markang espiritual na tableta. Ang bagay na ito, tinatanggap ko. Kung gayon, mabuti iyon. Haha, nakatatandang Hao Tian. Ingatan mong mabuti ang plakang jade na ito. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, gamit ang plakang jade na ito. Maaari kang pumunta sa anumang sangay ng pamilyang Ling para humingi ng tulong. Haha. Napakaganda. Salamat, kapatid na Ling. Huhuhu, Shenzhou Ling Luo. Sa pagkakataong ito, malaki ang kinita ko. Hihi, may Shenzhou Ling Luo na. Maghanap pa ng ilang ibang espiritual na halamang gamot. At maaari nang subukang gumawa ng 5 markang espiritual na tableta. Pagkaalis niya, 2 tao ang sumunod. Haha, wala tayong magagawa. Sino ba namang nagsabing sikat ka? TSK. May mga buntot sa likuran. Nakakainis. TSK. Kailangang mag-isip ng paraan para maiwala sila. Haha, magandang paraan ito. Kanina lang, nandito siya, sa isang iglap. Saan na siya nagpunta? Ako ba ang tinatanong mo? Hindi ba't magkasama tayong sumusubaybay? Nako, lagot na. Nawala natin siya. Paano tayo mag-uulat pagbalik? 2 gulat na mukha, paglingon. Isang taong nakaitim. Grabe, nandito. Salamat sa langit. Sa wakas, hindi natin siya naiwala. Mukhang ang paggamit ng pagkakakilanlan ng pamilyang Hao Tian ay hindi lang puro kabutihan. Ang pamilyang Hao Tian ay marami ring kaaway. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ka na ng titulong Dansheng. Hahayaan ka ba nilang mabuhay sa mundong ito? Luoshi, kapatid, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Nakaalis na siya. Hindi mo na siya maabutin. Hindi ako naniniwala. Kung gusto niyang umalis, tiyak na magpapalam siya sa akin. Sumunod sila sa labas. Ganito, hindi kaya magkakaroon ng problema. Tingnan mo sa likuran. May sumusunod pa. Ang matandang iyon. Hindi mukhang malakas pero napakalakas pala. Sige lang. Daan natin ito. Sige. Kaibigan. Wuyay Gacheng. Sige. Aayusin ko ang mga koordinado ng espasyo. Dan Cheng, sa susunod na pagbisita ko. Nagsimula na silang mag-teleport nang dumating si Shizu Daoren. Sandali, kaibigan. Pupunta rin kami sa Wuyay Gacheng. Si Shizu Daoren at Zutong. Sabay na pupunta sa Wuyay Gacheng. Haha, mas mabuti pang dumating ng maaga kaysa dumating sa tamang oras. Isang hindi kilalang tao ang nagbukas ng teleportasyon. Nagkaharap sila. Ang munting demonyo ay ngumiti na naman. Hihi, nakatatanda, kaya nyo bang talunin itong si Shizu Daoren? Pantay lang ang lakas. Kung gayon, ayos na. Kung talagang maglalaban tayo, ako ang haharap kay Shizu Daoren. Sige, si Zutong ang bahala sa akin. Si Shizu Daoren ay nakipaglaban kay Elder Shufu. Pagkatapos ay naitulak pabalik.
Umatras ang matanda. Mahigpit ang hawak sa espada. Malakas ang aurang lumalabas. Mamatay ka na. Kung matapang ka, lumaban ka. Nagbanggaan ang dalawang matanda ng kanilang panloob na lakas. Sumimangot ang matandang si Shizu. HMPH. Talagang walang silbi. Kailangan ko pang kumilos mismo. Si Zutong ay nag-iipon ng lakas. Bumubuo ng isang bolang enerhiya na matingkad na pula. Zutong, anong ginagawa mo? Hahaha, wala lang. Tinutulungan lang kita. Hindi maganda. Gusto niyang sirain ang lagusan sa espasyo. Nakakainis. Ako na ang bahala sa kanya. Tigilan mo iyan. Munting demonyo. Haha, huli na. Nabitak ang lagusan sa espasyo. Zutong, anak ka nang. Baliw ka ba? Sino ba kasing nagsabing wala kang silbi? Kahit si Shufu, hindi mo matalo. Nakakamatay. Ibigay mo na ang buhay mo. Bata, ikaw si Ye Chen. Kilala mo ako. Si Ye Chen ay tinamaan mula sa itaas. Bumagsak sa ibaba. Hihi, dapat kang magpasalamat sa akin. Sino ka ba talaga? Ano? Hindi mo ako naaalala. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ito. Naalala ko na. Ikaw si Dan Gui. Haha, mukhang naalala mo na. Paulit-ulit mong sinisira ang magagandang plano ko. Ngayon, dapat na tayong magtuos. Hindi ba't patay ka na? Bakit buhay ka pa? Hindi ka takatakang sa unang pagkakataong nakita niya ako. Nagpakita na siya ng Hungarian pumatay. Hindi ka takatakang may galit siya sa Dancheng. Kahit si Zuan No ay hindi niya kalaban. Halika, ang katawan mo ay akin na. Ang iyong tunay na apoy. Ang iyong makalangit na kidlat. Ang iyong kaluluwa ng ninunong dragon ng alchemista. Lahat ay magiging akin. Hahaha. Kahit na ang lakas ng apo kong ito ay bumaba mula sa ika-8 antas ng Kungming Realm patungo sa ika-4 na antas ng Lingsho Realm. Hindi ko pa rin siya matatalo. Anak ng, ngayon, takbo na lang ang magagawa ko. Makatatakas ka ba? Lintik, ang dami nito. Paano ko haharapin? Teknik ng pagpapatawag. Takbo. Haha, takbo. Tingnan natin kung saan ka pa makakatakbo. Sa harapan ay dagat ng mga agile ang dugo. Sa likuran ay si Zutong at ang mga mangkukulam na dugo. Ganito, patay na ako. Sige na, laban na. Kumpara kay Zutong at sa 8 dakilang mangkukulam na dugo, mas madaling harapin ang mga agile ang dugo. Ginamit ni Ye Chen ang Wan Ji and Chaozong. Tinangay ang mga agile ang dugo. Mayroon pa palang ganitong banal na kakayahan. Ye Chen, talagang minaliit kita. Anak ng, kung ganito ang labanan. Maaga o huli. Makukulong ako rito hanggang mamatay. Lintik, mas mabilis akong mamamatay kung babalik ako. Longge, bilisin mo. Hindi ko na kaya. Wala kang gaanong kakayahan pero ang dami mong problema. Ha, TSK. Ang daming agile ang dugo. Sa likuran ay may isang nasa Lingsho Realm. At 8 mangkukulam na dugo na nasa Lingsho Realm. Patay na. Kung kaunti lang sila, hindi na sana kita tinawag. O kaya, gamitin mo ang ipinagbabawal na teknik ng gulong na immortal. Sa natitira mong buhay ngayon, paano mo magagawang gamitin ang ipinagbabawal na teknik ng gulong na immortal? Kung gayon, wala nang paraan. Bilisin mo, mag-isip ka ng paraan, boss. Kung hindi ka na lang sana magsasalita ng mga nakakainis na salita. Mamamatay ka ba? Gamitin mo ang makalangit na pagsubok. Ang makalangit na pagsubok ang pinakamalakas na pangmaramihang atake sa buong mundo. Dumaan ka sa pagsubok, isama mo sina Zutong, mga mangkukulam na dugo, at mga agile ang dugo sa pagsubok. Hayaan mong tamaan sila ng kidlat hanggang mamatay. Makalangit na pagsubok, anong klaseng galaw iyon? Sa ngayon, nasa tuktok ako ng Yuanying Realm. Malayo pa sa Jenyang Realm. Para makahatak ng makalangit na pagsubok, kailangan kong umasa sa mga tableta. HMPH, ikaw na ang Dansheng. Kulang ka pa ba sa tableta? Bukod pa riyan, mayroon ka pang 9 na katawang tao sa akin na nagdadala ng asensya ng lupa para sa iyo. Takot ka ba sa kanya? Sige, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Magsilayas kayong lahat. Inalis ni Ye Chen ang kanyang maskara. Matandang demonyong Dangui, ikaw ang pumilit sa akin. Ang munting bata ay lumunok ng tableta. Tianlei ng bundok siyan. Tulungan mo akong dalisayan ito. Bilis. Sirain mo para sa akin. Samuka ng dugo si Ye Chen. Huwag kang magmadali, bigyang pansin ang ritmo. Kung hindi, mas malakas ang magiging epekto.
Si Ye Chen ay nag-iipon ng lakas sa kanyang espadang Chixiao. Lintik, bilis. Sirain mo para sa akin. Si Ye Chen ay nasa unang antas na ng Jianyuan Realm. Hahaha, Ye Chen. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Ang mga gamit mo, maaga o huli, ay magiging akin. Lumitaw ang kidlat. Makalangit na pagsubok. Bakit may makalangit na pagsubok? Ang engranding seremonyang ito. Kumusta ka, tanga? Ito ba ang makalangit na pagsubok na ikaw ang naghatak? Hayop, patayin ninyo siya. Halika rito. Nagsimulang bumagsak ang makalangit na pagsubok. Patitikimin ko kayo ng 10,000 kidlat. Mawasak kayo para sa akin. Ang makalangit na pagsubok ay tumama kahit saan. Grabe, nakakamatay. Ang makalangit na pagsubok, napakabagsik. Mabuti na lang malayo ako. Haha, matandang Dangui na ayaw mamatay. Kung magaling ka, tumakbo ka. Hindi ba't napakagaling mo? Lumayas ka. Si Dangui ay tumakbo ng baliw. Huwag kang tumakbo. Hindi ba't gusto mo ang aking makalangit na kidlat? Hahaha, binibigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo ginagamit, idudura kita. Duwag. Ang makalangit na pagsubok ng Lingshu Realm ay talagang nakakatakot. Mabuti na lang. Makatarungan ang langit. Ang kidlat ng makalangit na pagsubok ng Lingshu Realm ay si Dangui lang ang tinatamaan. Iiwasan ko lang ang makalangit na kidlat ng Jianyang Realm ko. At ayos na. Kung hindi, naging abo na sana ako. HMPH. Lumayo ka sa akin. Sunod-sunod na kidlat ang tumama. Kaya nang inig ang buong katawan. Si Dangui ay bumagsak sa ibaba. Haha, buti nga sa iyo. Bibigyan pa kita ng ilang panghimagas. Jianglong Shibazang. Mamamatay na ba ako? Kinapa ni Dangui ang kanyang puwit. Haha, hindi ko inaasahang mapapasabog ko siya hanggang mamatay ulit. Huwag kang magmadali, harapin mo muna siya. Ipatawag mo muna ang kaluluwa ng ninunong dragon ng alkmista. Para saan ang pagpapatawag sa kanya? Huwag mong hayaang tamaan siya ng makalangit na pagsubok hanggang mamatay. Ano bang alam mo? Kung gusto mong palakasin siya, hayaan mong tanggapin niya ang paglilinis ng makalangit na pagsubok. Oo nga pala. Pati na rin ang iyong manika. Ilabas mo na rin. Gamitin ang makalangit na pagsubok para sanayin ito. Iyon ang pinakamaganda. Sige, maniniwala ulit ako sa iyo. Sumugod si Zizuan. Tumalsik siya. TSK. Ang makalangit na pagsubok ay talagang magandang bagay. Grabe, bakit sila lumitaw? Dalawang apoy ang lumipad pataas. Sila rin ang mga katawang tao ni Ye Chen. Ano ito? Long Jia, maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Lahat sila ay may sariling kamalayan. At lahat sila ay kinikilala ka bilang kanilang Panginoon. Sa ilalim ng makalangit na pagsubok, Nirvana, nag-anyong tao, naging mga katawang tao mo. Normal lang iyon. Huwag kang mag-alala. Mga bagay na tulad nito sa langit at lupa. Kung kinilala ka na nila bilang Panginoon, natural na sa iyo na sila. Hanggat hindi ka namamatay, walang sino mang makakakuha sa kanila. Phew, kung ganyan ang sinabi mo, panatag na ako. Kung isang makalangit na pagsubok lang ang tatapos sa aking banal na apoy at makalangit na kidlat. Malaking kawalan iyon. Katawang tao ng banal na apoy. Katawang tao ng makalangit na kidlat. Nakakuha ka ng malaking biyaya. Ayos lang ba iyon? Kahit hindi sila kasing lakas ng iyong Yiki Hua Sanqing. Napakagaling na rin nila. Ganito, pwede na ulit akong magyabang. Haha. Ay, lintik. Nakalimutan kong umiwas sa makalangit na pagsubok. Sunod-sunod na tinamaan ng makalangit na kidlat si Dangui. Fufu, sa wakas, tapos na. Hahaha, matanda, ang tibay mo rin. Ano, ganito na, hindi ka pa rin namatay. Ye Chen, pupunitin kita sa daan-daang piraso. Halika, sugod. Naghahanap ka ng kamatayan. Pagbibigyan kita. 3 katawang tao, isa ang Yiki Hua Sanqing Daoshen. 2 ang Xian Wo Daoshen. 3 ang Tianlei Daoshen. At sa huli, si Zizuan. Ang hukbo ng dalawa ay naglaban. Pinutol ni Zizuan ang espada ng isang mangkukulam na dugo. Ye Chen, dudurugin kita. Sira na. Masyadong malubha ang pinsala. Si Ye Chen ang pangunahing tumanggap ng kidlat sa makalangit na pagsubok. Mas malubha ang pinsala niya kaysa kay Zutong. Biglang kumilos. Muntik nang himatayin. Bata, mamatay ka na. Muling lumitaw ang gintong liwanag.
Lumipad ang kaluluwa ng ninunong dragon ng Alchemista para umatake. Ano ito? Kaluluwa ng ninunong dragon ng Alchemista. Umungol ito. Pagkatapos ay sinampal ang bibig ng aso ni Dangui. Lumayas ka, hayop. Ginamit ni Ye Chen ang manuwang lianti. Ang katawang tao ng banal na apoy at katawang tao ng makalangit na kidlat ay kara-rating pa lang. Marahil ay hindi makakatagal. Sana makayanan nila hanggang sa makabawi ako. Si Zizuan ay nananalo. Pati na rin ang ibang mga katawang tao. Pagkatapos ay nabaligtad ang sitwasyon sa 90 minuto. Banal na apoy, makalangit na kidlat. Ito ba, bumalik na sila sa kanilang orihinal na anyo? Ang katawang tao ng banal na apoy at katawang tao ng makalangit na kidlat ay parehong natunaw na. Ang Yiki Huasanching na iyon. Marahil ay hindi na rin makakatagal. HMPH. Bilis. Bilis pa. Ang kaluluwa ng ninunong dragon ng Alchemista ay kaharap si Dangui. Ang Yiki Huasanching Dao Shen ay solo laban sa mangkukulam na dugo. Utos ni Zutong, bilis. Patayin ninyo si Ye Chen para sa akin. Masunurin. Haha, Ye Chen. Ihahatid kita sa impyerno. Ang espada ay malapit na sa kanyang harapan. Hinawakan ito ni Ye Chen gamit ang kanyang mga kamay. Pinagdikit ang dalawang palad. At bahagyang ngumiti. Gusto mo akong saktan? Saktan mo. Natakot ang mangkukulam na dugo. Pagkatapos ay naitulak at tumalsik. Sumugod ang munting bata. Sinipa ang mangkukulam na dugo hanggang sa samuka ito ng itim na dugo. Si Ye Chen ay umiiwas. Ang mangkukulam na dugo ay naitulak paatras. Si Ye Chen ay umiiwas. Pagkatapos ay pinugutan ng ulo ang mangkukulam na dugo. Matandang demonyong Dangui. Ngayon, ikaw na ang susunod. Kaluluwa ng ninunong dragon ng Alchemista. Dapat ka nang magpahinga. Ang natitirang mga bagay, ipaubaya mo na sa akin. Munting basura. Hindi ka pa namamatay. Ang tibay mo talaga. Hahaha. Matandang basura. Araw na ng kamatayan mo. Bumaba ka rito at mamatay. HMPH. Nasa 8 antas ka ng Kungming Realm. Hindi kita matatalo. Nasa 4 antas ka ng Lingsho Realm. Sino ka? Sa isang banda ay ang palad ng dugong gabi. Sa kabilang banda ay ang palad na nagpapasuko sa dragon. Imposible ito. Paanong ang isang hamak na bata, sa napakaikling panahon, ay magkakaroon ng ganitong lakas? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ang hamak ay hamak pa rin. Lahat ng sa iyo, Ye Chen, ay magiging akin. Pinugutan ni Zizuan ng ulo ang isang mangkukulam na dugo. Tumingin si Zizuan sa direksyon ni Ye Chen. Haha, sisipsipin ko ang lahat ng iyong lakas buhay. Tikman mo ang lasa ng kabiguan. Si Zutong ay nagulat. Ito ang balong Bahuangzon. Koko, sa huli, mag-isa ka. Hindi mo masisira ang aking depensa. Isang espadang tumagos sa dibdib ni Zutong. Walang iba kundi si Zizuan. Tanga, sino ang nagsabing mag-isa lang ako? Hindi mo ako mapapatay. Ikaw ay nanaksak ng patalikod. Hindi ka patas. Hoy, ang kapal ng mukha mo. Isang nasa 4 antas ng Lingsho Realm na tulad mo. Nilalabanan ng isang nasa unang antas ng Jenyang Realm na tulad ko. Tapos nandito ka pa para sabihing patas sa akin. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, ibibigay ko sa iyo lahat ng gamit ko. Ako, magiging aso mo ako. Ayoko lang mamatay. Ang ideyang maging aso. Maganda iyan. Paborito kong kumain ng karne ng aso. Hindi. Umiyak si Zutong. Nagmamakaawa. Tapos na. Matandang demonyo. Hindi ka takatakang hindi mo matalo si Dan Shen. Walang laman ang utak mo. At saka, lahat ng gamit ko, ibibigay ko sa iyo. Patay ka na. Ang mga gamit mo, hindi ko kukunin. Iiwan ko pa ba para sa bagong taon? Sa Danfu sa mga oras na ito. 3 kaibigan. Hating gabi na. Ano ang kailangan ninyo? Dan Shen. Kaibigan. Hating gabi na namin kayo naabala. Pasensya na. Kami ay inutusan ng punong pamilya na sunduin si Hao Tian Chenye. Si Chenye. Munting kaibigan. Nakaalis na siya. Nakaalis na. HMM. Mabuti naman. Phew. Isang makalangit na pagsubok. Nadagdagan ng ilang katulong. Si Long Jia ay talagang maaasahan. Mga espiritual na bato, espiritual na likido, espiritual na tableta, espiritual na armas,
espiritual na halamang gamot, pati na mga race eta. Naku po, ang daming naipon nitong matandang Dangui. Phew, ang hindi namamatay sa sakuna ay tiyak na magkakaroon ng magandang kapalaran sa hinaharap. Lintik, nakakagulat. Ano iyon? Shizu, ibalik mo ang buhay ng aking disipulo. Ikaw ang pumatay sa disipulo mo. Si Zutong, bakit ako ang hinahanap mo? Elder Shufu, lumundag na rin siya mula sa bitak sa espasyo. May kinalaman ka rin. Ibalik mo ang aking disipulo. Lintik, baliw ka ba? Kaya pala, akala ng nakatatanda, patay na ako. Hindi pwede. Kailangan kong tumulong. Ikaw, gusto mo ba talagang mamatay na lang? Anak ka nang. Kukunin ko ang ulo mo para ialay sa kaluluwa ng aking disipulo. Mamatay ka na. Kung gayon, pumunta ka sa impyerno para hanapin siya. Maganda ang sinabi mo. Nagbanggaan ang dalawang palad ng enerhiya. Nagpatuloy pa rin sa paglalaban ang dalawa. Fufu, ikaw at ako ay hindi magkakaiba sa lakas. Kahit maglaban pa tayo, pareho lang tayong mapipinsala. Bakit hindi na lang tayo tumigil pareho? Kung gayon, sabay tayong mamatay. Nagulat ang munting bata dahil alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang guro. Sige na, tutulungan kita. Isang palaso na naglalaman ng lakas ng makalangit na kidlat ang pinakawalan. Pinagpawisan si Shizu Dauren. Tamang-tama ang pagkakataon. Buong lakas na umatake si Shufu. Tinamaan ang matanda. Tumilapon. 3 palaso ang lumipad. Tinamaan ulit ang matanda. Ihahatid kita sa kanluran. Mamamatay na ba ako? Tinamaan ng malakas ang matanda. Pagkatapos ay nasunog ang buong katawan. Sinong kaibigan ang tumulong sa akin? Ang matandang si Shizu ay nag-ipon ng bolang enerhiya sa kanyang kamay. Kahit mamatay, isasama ko kayo. Pakiusap, magpakita kayo para magkita tayo. Si Shufu ay walang hanggan ang pasasalamat. Isang palaso na naman ang tumama sa matanda. Tumingin si Shufu at hindi maiwasang magulat. Ye Chen. Napaluha siya. Pagkatapos ay bumantong hininga. Tama, hindi ka madaling mamatay ng ganyan. Si Zutong ba si Dangui? Paanong nangyari iyon? Kitang-kita ko kung paano pinatay ng nakababatang kapatid na punong sekta si Dangui gamit ang isang palad. Nagkalat ang dugo at laman. Paanong nabuhay pa siya? Siya mismo ang umamin. Mula pa noong unang pagkikita namin sa Dancheng. Kakaiba na ang pakiramdam ko sa kanya. Nang maglaban kami, saka ko lang nalaman. Anak ng, siya nga talaga si Dangui. Phew, may ganito pa palang nangyari. Bata, nabuhay ka pa. Isa itong himala sa mga himala. Kaya ginamit ko na lang ang apoy para sunugin ang apo na iyon hanggang maging abo. Sa ganoong paraan, hindi na siya mabubuhay pa. Ha, bata, ang lupit mo talaga. Hihi, swerte lang ako. Umakyat ka na sa Jenyang Realm. Hayop ka talaga. Narinig nyo na ba? Si Hao Tiancheng na iyon. Hinirang na Dansheng. Hao Tiancheng, ang banal sa gitna ng mga alchemista. Talagang napakagaling. Sabi mo, bakit hindi ako nagkaroon ng anak na kasing galing niya? Narinig ko, hinahanap ng mga taga-pamilyang Hao Tian si Hao Tiancheng kahit saan. Kagabi lang, pumunta pa sila sa Dancheng. Bata, sa pagkakataong ito, sikat ka na talaga. Ang dalawang nakababatang kapatid na babae at ang nakababatang kapatid na punong sekta. Kapag nalaman nila ito, tiyak na matutuwa sila. Hihihi. Kung gayon, tiyak na may pabuya, di ba? Sinabi sa akin ni nakatatandang Danshen na iwanan ko ang aking sekta para maging susunod na City Lord ng Dancheng. Pero hindi ako pumayag. Ang mga tulad ni punong sekta kapatid. Kung hindi pa nila ako bibigyan ng pabuya, anong silbi noon? Ano ang sinabi mo? Gusto ni Danshen na ikaw ang maging susunod na City Lord? Tama, pero hindi pa ako pumayag. Ano? Tanga ka ba? City Lord iyon. Bakit hindi ka pumayag? Alam ko. Pero sabi niya, iwanan ko ang Henggayu. Hindi ko kaya. At saka, ang pagiging City Lord ng Dancheng ay nangangahulugang hindi maaaring makialam sa alitan ng mga malalaking puwersa ng dakilang Chu. Hindi ko iyon magagawa. Baka anumang oras. Ang ating Henggayu ay makipagdigmaan sa Zhengyangzong. Hindi ko kayang panoorin lang. Ang pagiging City Lord ng Dancheng ay isang napakataas na karangalan. Kung ako iyon noon, tiyak na hindi ko matatanggihan ang toksong iyon. Guro, kung maririnig ninyo ang mga salitang ito, ano kaya ang mararamdaman ninyo?
Kumpara kay Yin Jiping na iyon, si Ye Chen pa rin ang pinakamagandang pagpipilian para maging banal na anak. Ang susunod na punong guro ng Henggayu ay dapat si Ye Chen din. Dahil kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay para protektahan ang kanyang pamilya. Si Xu Fu at Ye Chen ay bumalik sa Henggayu Zong. Phew, sa wakas, hindi ko na kailangang isuot ang sirang maskarang ito. Hihi, ang bango ng amoy ng bahay. Hahaha, sa hitsura mong iyan, pati utot sa bahay ay mabango. Ano? Haha, tama. Si Ye Chen ay pumunta sa maliit na kawayan ng gubat. Hintayin mo ako, guro. Kara-rating ko lang. Hindi pa tayo nagkikita, pero inuutusan mo na akong umalis. Bakit? Bilisan mo. Pumunta ka sa maliit na kawayan ng gubat. Mamaya, pupuntahan ka ng iyong guro. Opo, magandang guro. Nakababatang kapatid. May nangyari ba sa sekta? Tama ang hinala natin. Ang punong tagapag-alaga na si Yin Jiping ay mas malala pa kaysa sa inaakala natin. Ano ang ginawa niya? 3 araw na ang nakalipas. Pinilit niya ang isang babaeng alagad ng Jade Spirit Peak. Ano? Nasaan ang mga tao? Hindi ba siya pinarusahan? Hindi. Tinakpan ng mga tulad ni Guro ang pangyayaring ito. Ang babaeng alagad na nilapastangan ay pinaalis din sa sekta ng gabing iyon. Papunta sa ika-9 na sangay ng Henggayu Zong sa Yan Capital. Ganito. Anong silbi nito? Matanda na ba ang matandang iyon? Malabo na ba ang mata niya? Ang kinatatakutan natin. Sa wakas ay nangyari na. Dahil sa kanya, ang kapangyarihan ng nakatatandang kapatid na punong sekta ay nabawasan ng husto. Anumang bagay na may kinalaman sa punong tagapag-alaga, gagawin ng mga tulad ni Guro ang lahat para pagtakpan. Ang panggagahasa sa babaeng alagad ay pinarusahan lamang ng pagharap sa pader at pagmumuni-muni sa loob ng 1 araw. Kinabukasan, pinakawalan na siya. Pupuntahan ko siguro para makipag-usap ng makatwiran. Walang silbi. Kahit ang nakatatandang kapatid na punong sekta ay walang magawa. Paano pa kaya tayo? Nakakamatay talaga. Huwag mong sabihin ito kay Ye Chen. Ang babaeng alagad na iyon, si Nan Gongyu, ang pangunahing alagad ng Jade Spirit Peak, ay pumunta kay Yin Jiping para makipagtuos. Muntik nang mamatay. Pagkatapos, ang 9 na tunay na alagad ng Henggayu, maliban kay Ye Chen at Liu Yi na nasa biguan, ay halos lahat ay ginawang baldado niya. Pati na ang ilang mabubuting kaibigan ni Ye Chen ay hindi rin nakaligtas. Talagang hayop, ang punong tagapag-alaga na iyon. Kapatid, ang tungkol kina ni Ye Feng. Huwag mong sabihin kay Ye Chen. Sa ugali niya, tiyak na hahanapin niya si Yin Jiping para makipagtuos. Sa ganoong paraan, tiyak na mabubunyag na kaya niyang magsanay. At tiyak na aasintahin siya ng ibang mga puwersa. Isasara ko rin ang buong Jade Maiden Peak. At hindi ko siya hahayaang bumaba ng bundok. Makukulong mo siya sandali. Makukulong mo ba siya habang buhay? Maaga o huli, malalaman din niya. HMPH. Kara-rating pa lang bilang punong tagapag-alaga. Ganyan na kawalang batas. Paano na sa hinaharap? Dapat tayong magsanib puwersa para alisin ang posisyon ni Yin Jiping bilang banal na anak. Ang isang masamang alagad na tulad niya, si Ye Chen ang mas karapat-dapat. Sa ngayon, iyon lang ang magagawa natin. Kumpara kay Ye Chen, pipiliin pa rin ng mga tulad ni Guro na protektahan ang punong tagapag-alaga. Kung talagang magagalit ang mga matatandang iyon, mahihirapan si Ye Chen na makaiwas sa parusa. Ang kasalukuyang lakas ni Yin Jiping ay nasa 2 antas pa lang ng Zhenyang Realm. Ngunit ang kanyang lakas pandigma ay hindi na mas mababa sa isang Xuanling GT na nasa 5 antas ng Zhenyang Realm. Dahil sa potensyal niyang ito kaya walang pag-aatubiling pinagtatakpan siya ng mga guro. Kung walang suporta ng konseho ng mga nakatatanda, ano ang ipanglalaban ng aking alagad sa kanya? Kung gayon, gamitin ang titulong Dansheng para labanan siya. Dansheng. Anong kinalaman nito sa Dansheng? Hindi ba't si Hao Tiancheng ang Dansheng? Si Hao Tiancheng na iyon ay si Ye Chen. Ha, may ganito pa palang pangyayari. Para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Basta na lang kumuha si Ye Chen ng pangalan ng isang pamilya. Sino ba namang mag-aakala na mayroon talagang ganoong pamilya sa dakilang Chu? Kaya, siya na si Hao Tiancheng. Siya ang pinakamahusay na alagad na nakilala ko. Hindi siya isang pangkaraniwang tao. Nahatak niya ang kaluluwa ng ninunong dragon ng alchemista. Hinirang na Dansheng. Ang titulong ito ay mas mataas pa sa Danwang noon.
Ang pinakamasaya sa akin ay hindi ang titulong iyon, kundi ang Dansheng ng Dansheng. Si Hao Tiancheng, ang banal sa gitna ng mga alkmista, ay alagad ko pala, para hindi umalis sa Henggayu. Para sa hinaharap ay makasama sa pakikipaglaban ang Henggayu. Matatag niyang tinanggihan ang pagiging susunod na City Lord ng Dansheng. Para sa kanya, ang napakataas na karangalang iyon ay hindi maipapantay sa isang pamilya. Si Chu Zuan ay nakinig na tila nabibigatan ng puso. Espadang lingkang. Ito ay para kay Xian. Salamat, Guro. Huwa. Ito para sa iyo. Ang galing. Ang galing. Mayroon na rin akong espiritual na espada. Pangwalis na tungkod ng 8 ilang. Mahusay na pamamaraan ng buto. Salamat, Kuya. At saka itong mga ito. Lahat ay binili para sa inyo. Itong bahagi ay para kay Huwa. Itong bahagi ay para kay Xian. Kunin ninyo na. Yay! Yay! Ang dami. Huwa, tingnan mo, kapatid. Hi. Ang ganda, di ba? Wala ka nito. Ha, hi. Oh, ang ganda nga nito. Haha, sige na. Lahat ay mayroon. Guro, sa mga araw na ito. Namiss mo ba ako? Bahagyang ngumiti si Chu Zuan. Hao Tiancheng, Dan Zongjisheng. Hindi ko rin alam na ganyan pala kagaling ang alagad ko. Naikwento na ba sa iyo lahat ni Elder Shu? May pabuya ba? Halimbawa, hahalikan kita o yayakapin. Ganoon. Hihi. Sa tingin ko, nangangati ka na. Kung gusto mong mabugbog, sabihin mo lang ng diretso. Hihi. Huwag. Pinagsasabihan mo ng kung ano-ano ang iyong guro. Pinagtatawanan mo siya. Dapat kitang bugbugin hanggang mamatay. Aray. Hindi na po. Mali na ako. Huhu. Bakit sa tuwing ang ninunong guro ay gustong saktan ang guro? Hindi ko rin alam. Pero pagkatapos masaktan si kuya, masaya pa rin siya. Sige na. Seryosong usapan. Mula ngayong gabi, ang Jade Maiden Peak ay isasara. Kung walang utos ko, hindi ka maaaring bumaba ng bundok. Bakit? Walang bakit. Kailangan mo lang tandaan. Kung gusto mong bumaba ng bundok, kailangan mong may pahintulot ko. Kung gayon. Gaano katagal isasara ang bundok? Isasara hanggang sa lumabas si Linga sa kanyang biguan. Kung gayon, kailan siya lalabas sa kanyang biguan? Hindi ko alam. At saka, matagal na tayong hindi nagkikita. Gusto ko pa sanang hanapin sila para makipag-inuman ng 2 baso. Kung gayon, kailan tayo magkakaroon ng salo-salo? Ang daming dalang kayamanan ni San mula sa Dansheng para kina Xiong-er. Hindi kaya inutusan mo siyang pumunta roon para kunin iyon. Ang mga kayamanang dinala mo para sa kanila. Ako na ang mag-aabot. Kung may kulang ka, ako na ang bibili para sa iyo. Tungkol naman sa pag-inom. Kung gusto mong uminom, sasamahan kita. Bakit pakiramdam ko? Parang nakakulong ako. Sige na, magpahinga ka na. Hindi maganda. Hindi kaya nalaman na niya. Nagdala rin ako ng regalo para sa iyo. Phew, buti na lang hindi niya alam. Bilisan mo rito. Hihi. Ang ganda ng 7 kulay, di ba? Hindi mura ito. Ano? 500,000 espiritual na bato. 500,000. Bata, bumili ka ng isang damit na nagkakahalaga ng 500,000. Mayroon bang gastador na tulad mo? Basta gusto mo, kahit 5 milyon, bibilhin ko. Isuot mo na, guro. Sige, huwag kang lumapit. Lumabas ka. Huhu. Hayop ka. Ha. Walang modo. Ang pagsiping ko sa iyo ay karangalan mo. Alam mo ba, ako ang banal na anak ng Henggayu. Sa hinaharap, ang buong Henggayu ay akin na. Kaya pinapayuhan kita. Maging matalino ka. Ang nangyari ngayong gabi, mas mabuting itago mo na lang sa iyong sarili. Kung hindi, kapag hindi masaya ang banal na anak na ito, alam mo na ang kahihinatnan. Kung narinig ko, ang matabang si Xiong-er na iyon ay may asawang nagngangalang Tang Rooksuan. Puntahan mo siya at dalhin dito para sa akin. Tang Rooksuan. Banal na anak, si Xiong-er na iyon ay mula sa pamilyang Xiong ng Namkwang. Kung gagalawin ninyo ang kanyang manugang, hindi ba't, HMPH, pamilyang Xiong ng Namkwang. Kahit si Yang Dingtian ay hindi makakapasok sa akin. Ano sila? Kailangan mo lang siyang mahuli. Kung may mangyari, nandyan ang mga matatandang iyon para sumuporta. Tandaan mo, patago mo siyang hulihin.
Huwag masyadong halata. Opo, banal na anak. Tangro Oksuan. Papatayin kita sa kama ko. Ye Chen. Pagkatapos mapatay ang babae ng iyong kapatid. Tingnan natin kung paano ka pa makakaiwas. Hahaha. Ano ang sinabi ninyo? Alisin ang posisyon ni Yin Jiping bilang banal na anak. Minamaliit ninyo ba ako o minamaliit ninyo ang konseho ng mga nakatatanda? Guro, pakisuri po. Si Yin Jiping ay talagang walang batas. Hindi na natin pag-uusapan ang ibang bagay. Ang panggagahasa pa lang niya sa babaeng alagad ay sapat ng krimen para sa kamatayan. Hindi niya kasalanan iyon. Ang babaeng alagad na iyon ng Jade Spirit Peak ay umamin na. Inamin niyang inakit niya ang punong tagapag-alaga. Guro, sino ang may kasalanan dito? Alam na ng lahat. Ngayon, binabaligtad ninyo ang itim at puti. Hindi ba kayo natatakot na magkagulo ang mga tao? Masaktan ang mga alagad ng sekta. Kinu-question mo ba ako? Sapat na ba ang nakita mo? Hindi. Kailanman ay hindi magiging sapat. Ang daldal mo. Ang ganda talaga ni Guro. Ngumiti si Chu Zuan nang walang sinasabi. Muntik ko nang makalimutan. Mayroon pa nito. Tanging ang aking Chuzoner lang ang karapat-dapat magsuot ng 7 kulay na damit ng banal na nimpa at ng aguhon na perlas ng Phoenix. Isang pagbisita lang sa Dancheng. Marami ka nang natutunang matatamis na salita. Kapag isinuot mo na ang aguhon na perlas ng Phoenix, magiging asawa na kita. B. Sino ba namang gustong maging asawa mo? Ang B, mong iyan. Alam kong sinasabi lang ng bibig mo iyan. Sa bibig mo, ayaw mo. Pero sa puso mo, masaya ka. Haha, saan mo nalaman iyan? Paghiwalayin mo ang salitang B, na iyan. Basahin mo. Bibig, hindi isa. Puso, hindi isa. Saan mo natutunan ang ganyang klase ng panlilinlang? Paghiwalayin mo, wala namang salitang puso. Tingnan mo. Pagkatapos ng B, may tunog na nga. Ang tunog na iyon ang puso mong naantig ko. B, B, B. Ang kapal ng mukha mo. Hayop, nakakainis talaga. Wala tayong magagawa. Sino ba namang nagsabing siya ang punong tagapag-alaga? Si Sito Nan ay uminom ng isang buong banga ng alak. Kaya mo pa bang uminom? Ano nang nangyari sa iyo dahil sa pinsala? Kung iinom ka pa, mamamatay ka na. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mainis ng ganito. Gusto niyang pilitin si Ye Chen na bumaba ng bundok. Anak ng, si Ye Chen ay naging baldado na. Hindi pa rin niya siya pinatawad. Phew, mabuti na lang. Isinara na ni Tiyahin Chu Zuan ang buong Jade Maiden Peak. Hindi pa alam ni Ye Chen. Kung hindi, sa ugali niya, tiyak na hahanapin niya si Yin Jiping para makipaglaban hanggang kamatayan. Napakarami na niyang nagawang pagkakamali. Pero pinagtatakpan pa rin siya ng mga matatandang iyon. Nakakasama talaga ng loob. Shu Fu, ang galing mo na ngayon. Ano, ngayon? Kinu-question mo na pati ang iyong guro. Hindi ko gustong questionin ang sinuman. Ang inyong alagad ay sinusuri lamang ang mga bagay-bagay. Nilalabag niya ang mga alituntunin ng sekta. Nanggagahasan ng mga babaeng alagad. Hindi siya karapat-dapat maging banal na anak ng Henggayu. Sa hinaharap, lalong hindi siya karapat-dapat maging punong guro ng Henggayu. Hayop, siya ang punong tagapag-alaga. 70% ang kanyang pagiging angkop. Sa hinaharap, siya ang magiging tagapagtanggol ng Henggayu. Nagkamali lang siya ng kaunti. Gusto niyo na siyang hawakan ng mahigpit at hindi bitiwan. Maliit na pagkakamali, guro, sa inyong paningin. Ang buhay ng tao ba ay maliit na pagkakamali lamang? Mula nang lumabas si Yin Jiping sa kanyang biguan. Sa aking Jade Spirit Peak, isang babaeng alagad ang namatay. Isang nasugatan. Isang ipinatapon. Lahat ito ay gawa niya. Ganito pa. Kung sasabihing kasalanan, bulag na ba ang inyong alagad? O baka naman, guro, matanda na kayo, malabo na ang inyong mga mata. Dongfang Yuleng, siya ang iyong guro, hindi mo ba naiintindihan ang paggalang sa guro at pagpapahalaga sa landas? Paggalang sa guro at pagpapahalaga sa landas. Maaari ko bang itanong, Tiyo, ang paggalang sa guro at pagpapahalaga sa landas ba ay maibabalik ang buhay ng aking alagad? Kung ang buhay ng tao ay hindi na mahalaga, ano pa ang kabuluhan ng paggalang sa guro at pagpapahalaga sa landas? Ang pagtatakip sa mga nagkasala, ang pagsira sa 3 gabay at 5 birtod. Paano pa siya matatawag na guro? Ang matandang guro ay galit na galit. Sinabi ni Yang Dingtian, guro, mga tiyo, mga tiyahin,
Kami ay nagmumungkahi na alisin ang posisyon ni Yin Jiping bilang banal na anak at hayaan si Ye Chen ng Jade Maiden Peak ang pumalit. Si Ye Chen na naman. Si Ye Chen na naman. Ano ba talaga ang kakayahan ng taong ito? Siya, bakit siya ang magiging banal na anak ng Henggayu? Sumingit si Shufu, dahil siya ang Dansheng. Siya si Hao Tianchen-ye na nasa mga usap-usapan. Ang City Lord mismo ng Dansheng ang humingi ng titulo para sa kanya. Hindi ko alam kung ang pagkakakilanlang ito ay sapat na para maging banal na anak ng Henggayu. Sana ay pag-isipan ninyo, guro. Ang potensyal ni Ye Chen ay hindi mas mababa kay Yin Jiping. Siya ay mula sa pamilyang Hao Tian. Ang bagay na ito, si Ye Chen ay si Hao Tianchen-ye. Ang alagad ng Henggayu. Muling nagkaroon ng isang Dansheng. Ang titulong ito ay mas mataas pa sa Danwang. Kung gayon, hindi naman imposible na siya ang maging banal na anak ng Henggayu. Haha, kaya pala, hinihintay ako. Ang matandang guro ay nagpatuloy sa pagtawa. Hindi na kailangang pag-isipan. Hindi ako papayag. Ang banal na anak ng Henggayu ay si Yin Jiping lamang. Gusto mo ba talagang ikulong ako sa bundok? Hihi, kung alam ko lang sana. Mas mabuti pang nanatili na lang ako sa Dansheng ng ilang araw. Hindi ba't nasabi ko na? Hintayin mong lumabas si Linga sa kanyang biguan. Saka kita pabababay ng bundok. Hihi, sa totoo lang, ang pagiging City Lord ng Dansheng ay hindi naman masama. Guro, mayroon ka bang itinatago sa akin? Ako, ano naman ang itatago ko sa iyo? Sigurado, sigurado, sigurado ang ulo mo. Hindi mo ba binibilang kung gaano ka nakatagal hindi nagsasanay ng maayos? Huwag kang laging nagdududa. Bilisin mo. Patatagin mo ang iyong lakas sa Jenyang Realm. Magsanay ka ng kaunti sa aking Alkmaya. At saka ang mga porma sayon. Iyon ang mahalaga. Hindi ko maintindihan. Ang iyong nakababatang kapatid. Bakit lagi siyang nasa biguan ng ganito katagal? Ano? Hindi ka na makapaghintay. Gusto mo na siyang pakasalan agad? Ay. Huwag na tayong magbiruan. Bilisin mo. Sabihin mo na. Ang antas ng kanyang kaluluwa at lakas ay hindi balanse. Sa bawat pagitan ng panahon, kailangan niyang magbiguan para supulan ng pagbabago bago ng kanyang kaluluwa. Kaya pala ganoon. Ang dalawang kaluluwa ko, hindi naman nagbabago-bago. Bakit mo ako ikinukulong dito? Sabi ko, asawa ko, miss na kita. Kailan ka lalabas para makita ako? Sino ang asawa mo? Hindi ba't nangangati ka na naman at gusto mong mabugbog? Hihihi, sinabi na ni Guro, paglabas mo, gusto niyang ipakasal ka sa akin. Sino ba namang gustong magpakasal sa iyo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, lumayas ka na. Hahaha, huwag mo akong itaboy agad ng ganyan. Tingnan mo kung ano ang dala ko para sa iyo. Nagastos ko rito ang 50,000 ko. 50,000. Anong klaseng bagay iyan na ganyan kamahal? Maganda ba sa tingin mo? Ito ang dinala ko mula sa Dansheng. Isang set para kay Guro. Isang set para sa iyo. Ito ang natatanging damit sa buong mundo. Pinili ko itong mabuti. Naantig ka ba? Medyo maganda nga. Gastador. Gumastos ka ng 50,000 para sa isang damit. Sobra-sobra ba ang pera mo? Basta gusto ninyo. Kung maubos ang pera, pwede namang kumita ulit. Kung hindi makakita, pwedeng mangutang. Kung hindi makautang, pwedeng magnakaw. Kung hindi magnakaw, pwedeng mang-hold up. Kung talagang hindi na kaya, pwede ko ring ibenta ang aking kagandahan. Hahaha, ibenta ang kagandahan. Pwede ka ba? Kung pwede ako o hindi. Hindi mo pa ba alam? Hindi mo ba naaalala noong gabing iyon? Talagang hindi ka kalaban sa akin. Ye Chen, gusto kitang sakalin. Munting bastos. Huwag kang tumakbo. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Haha, dapat kang lumabas. Ang damit, iniwan ko na rito para sa iyo. Tandaan mong kunin. Hintayin mo lang. Paglabas ko, tingnan mo kung hindi kita bubugbugin hanggang mamatay. Galit na galit ng ganyan. Pero hindi pa rin lumalabas. Tiyak na may problema. Hindi kaya may itinatago siya sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong bumaba ng bundok. Muli, isang hating gabi. May isang tawa. Walang iba kundi ang hayop na si Yin Jiping. HMPH. Talagang isang kaakit-akit na munting dalaga. Para sa iyo, banal na anak. Talagang naghirap ako. Huwag kang mag-alala. Banal na anak, mamahalin kita. Kung may sisisihin ka,
Sisihin mo si Ye Chen. Basta may kinalaman sa kanya. Gagawin kong napakasaklap ng inyong kamatayan. Ang mga asong tagasunod ni Jiping ay binugbog ng husto. Yin Jiping, hayop ka. Ang hayop ay tumawa. HMPH. Hayop, gusto mo bang mamatay? Mamatay ka na, hayop. HMM, talagang hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Isang espada ang sumaksak patungo kay Jiping. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang daliri. HMM, masyadong mahina. Haha, masyado kayong mahihina. Si kapatid na ni Yefeng ay malubhang nasugatan. Naroon din si Nan Gongyu. Yin Jiping, anak ka ng aso. Basura, puro basura. Si Jiping, ang hayop, ay lumaban sa tatlo. Ngayon, kung hindi ninyo bibigyan ng kasagutan ang aking pamilyang Xiong. Kung gayon, magdeklara na tayo ng digmaan. Mga Ginoo, huwag kayong magalit. Ang bagay na ito, marahil ay may hindi pagkakaunawaan. HMM, hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan ang unggoy. Si Xiong at ang mga alagad ng panloob na sekta ng Henggayu ay kitang-kita. Hindi kaya bulag ang aking apo. Lin Qingshan, ito ang bulwagan ng Taishan ng Henggayu. Huwag kang mayabang. Ako, mayabang. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang kayabangan ko. Yin Jiping, ibigay mo na ang buhay mo. Habang hinuhuli ang hayop, pumagitna ang matanda. Isang pagsabog ang naganap. Guro, ngayon, gusto kong patayin si Yin Jiping. Pagtatakpan niyo pa rin ba siya? Punong guro, ngunit hindi ko alam kung anong krimen ang nagawa ng inyong alagad para gusto ninyo akong patayin. Hayop, gusto mo pa bang magdahilan? Tiyo, nagkakamali kayo sa pagbibintang sa inyong alagad. Hindi ko alam na nasa silid ko si Tang Rooksuan. Pumasok lang ako, tapos sumugod na sila. Binugbog nila ako. Hindi naman ako pwedeng tumayo lang at hayaan silang bugbugin ako, di ba? Marahil ay napalakas ang aking kamay kaya nasaktan ko ang mga kapatid. Kung gusto ninyong gamitin ito para hatulan ng kamatayan ang inyong alagad. Masyado namang owa iyon. Hayop, dadamputin ko ang mga buto mo at gagawing abo. Xiong, huwag kang bastos. Ang bagay na ito, talagang may hindi pagkakaunawaan. Ang tungkol kay Tang Rooksuan. Hindi kasalanan ni Pinga. Nagpadala na ako ng mga tao para hulihin ang tunay na salarin. Mga tauhan, dalhin dito ang alagad na iyon. Inamin na ng alagad na ito na ginamitan niya ng Mhuong si Tang Rooksuan. Patagang inilagay sa silid ng banal na anak. Xiao Yuan, alagad ng Tian Shanpik. Sabihin mo, sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Kung hindi, babalatan kita ng buhay. Walang nag-utos sa akin. Ako mismo ang gumawa. Minsan akong ininsulto ni Yin Jiping. Gusto ko siyang suruan gamit ang paraang ito. Nagsisinungaling ka. Ako ang gumawa. Lahat ay ako ang gumawa. Xiao Yuan, alam mo ba na ang paninira pa lang sa kapwa alagad ay krimen na nangangailangan ng kamatayan? Mayroon bang nagbanta sa iyo? Walang nagbanta sa akin. Nilabag ko ang mga alituntunin ng sekta. Hindi katanggap-tanggap sa langit at lupa. Nais ko lang mamatay agad. Ang hayop na si Yin Jiping ay tumawa. Hihi. Tingnan ninyo. Sinabi ko na sa inyo. Hindi ako iyon. Ilabas si Xiao Yuan. Parusahan ayon sa pinakamataas na antas. Ang taong ito, hindi dapat ikalungkot ang kanyang kamatayan. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Kapag namatay ka, saka lang sila mabubuhay. Ngayon, malinaw na ang katotohanan. Magsiuwi na kayo. Nang marinig ang pahayag ng matanda, nagngit-ngit sila sa galit. Basura, maaga o huli. Hahanapin kita para makipagtuos. Ay, kapatid na Xiong, hindi maganda ang magmura. Ano? HMPH. Tara na. Buong galang na inihahatid ang punong guro at mga tiyo. Lalabanan ako. Malayo pa kayo. Ang magandang palabas ay kasisimula pa lang. Ang mayroon ng matandang ito ay mga taong handang mamatay para sa kanya. Mga taong handang mamatay para sa kanya. Mga taong handang mamatay para sa kanya na naman. Hayop, maaga o huli. Papatayin ko rin siya. Dao Zuan, maghanap ka ng tao para imbestigahan kung banihag ba ang mga kamag-anak ni Xiao Yuan. Si Xiao Yuan ay hindi nag-atubiling isakripisyo ang kanyang buhay para akuin ang kasalanan ni Yin Jiping. Iisa lang ang paliwanag. HMM. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Yin Jiping. Kung sira ka na,
Huwag mo nang isama ang buong Henggayo sa bingit ng kapahamakan. Talagang hindi pwede. Sa Wan Bauge, mga nakatatanda, naaalala niyo pa ba ako? Hihihi. Ay, munting ninuno ko. Bakit ka bumaba ng bundok? Ano ang ekspresyong iyan? Nakakulong ako ng ilang araw. Hindi niyo pa ba ako hahayaang bumaba ng bundok para magsaya? Ang iyong guro, nasaan? Kung malalaman niyang bumaba ka rito. Hindi maganda iyon. Haha, patago akong umalis. Patago rin akong babalik. Hindi mo mapapansin. Sige na. Ihahatid kita pabalik sa Jade Maiden Peak. Huwag. Ano ang nangyayari sa inyo? Ay, kara-rating ko lang. Hindi pa ako nakakapamasyal ng sapat. Nakatatanda, bigyan niyo ako ng 2 tableta para sa sugat. Woteng iyon. Ye Chen. Bakit ka bumaba ulit ng bundok? Hinawakan sana ni Ye Chen si Woteng. Ngunit itinulak ni Woteng ang kanyang kamay. Bakit? Hindi ba ako pwedeng bumaba ng bundok? Sino ang gumawa nito? Bakit ganyan kalupit ang kamay? Nagsasanay lang ako kasama ang mga kapatid. Naiwan lang iyon. Ang mga kapatid mong iyon. Talagang hindi sila magalang. Woteng, ano sa tingin mo ang pagkatao ko? Siyempre, hindi ko sinasabing tayo ay mabubuting kapatid. Kundi, kung may problema ang kapatid, huwag mong itago sa akin. Kung hindi mo pa rin sasabihin, hindi na tayo magkapatid. Ano ang pinagsasabi mo? Kung ano-anong hinala, napakaganda. Kung minamaliit mo ako, kung gayon, wala na akong masasabi. Hinawakan ni Woteng si Ye Chen. Si Yin Jiping iyon. Bumukas ang pinto. Ye Chen, bakit ka na parito? Sa mga oras na ito, dumating na rin ang mga nakatatanda. Ye Chen, sumama ka sa akin pabalik. Bumalik para magpatuloy sa pagiging tanga. Si Ye Chen ay ginagamot sina Sito Nan at Xiong Sa pagkakataong ito, pagbalik ko, hanggang kailan nyo na naman ako ikukulong? 1 araw, 2 araw, 1 buwan, 1 taon, o habang buhay? Ye Chen, kapatid, para sa ikabubuti mo ito. Bumalik ka na. Ano ba talaga ang kinatatakutan ninyo? Takot ba kayong kapag nalaman ko? Hahanapin ko siya para makipaglaban hanggang kamatayan. O takot kayong mapatay niya ako? Lahat kayo alam. Ako lang ang hindi. Sumama ka sa akin pabalik. Mapipigilan mo ako sandali. Mapipigilan mo ba ako habang buhay? Pakiusap. Sumama ka sa akin. Tumabi ka para sa akin. Salamat, Guro. Ye Chen, naghahanap ka ba ng kamatayan? Sa ngayon, napakalakas ng hayop na iyon. Huwag kang mag-alala. Magpagaling ka. Pagbalik ko, iinom tayo ng alak. Nakakamatay talaga. Yin Jiping, bibigyan kita ng pagkakataong pumili ng lugar. Ngayon, kung hindi ka mamamatay, ako ang mamamatay. Ano ito? Hinahamon ng banal na anak? Sino ba iyang napakagaling? Hindi mo ba nakikita? Si Ye Chen iyon. Sabi nga, sa mga araw na ito, ang mga kapatid ni Ye Chen ay talagang kaawa-awa. Ang pinakakinatatakutan, nangyari na nga, napakaraming ginawa ni Yin Jiping. Hindi ba't para pilitin siyang bumaba ng bundok? Ganito, tiyak na may magandang palabas na mapapanood. Ano man ang mangyari, hindi dapat siyang mapahamak. Ye Chen, sinisisi mo ba ako? 2 tigre ang naglalaban. Tiyak na isa ang masasaktan. Pilitin silang tumigil. Hindi kailangan. Mayroon akong ganap na tiwala sa punong tagapag-alaga na may 70% pagiging angkop. Ang laban na ito ang magpapakita sa lahat na tama ang aking pinili. Sa wakas, nagpakita ka na rin. Akala ko, magiging duwag ka na lang habang buhay. Natuwa akong makita ka. Espiritual na lakas. Siya, hindi siya baldado. Siya pala ay hindi baldado. Mukhang minaliit natin siya. Nagkamali talaga tayo ng kalkula. Paano niya naitago ng ganito kahusay? Kailangang iulat agad sa punong sekta. Napakaganda. Ye Chen. Talagang napakasaya ko. Ang pumatay lang ng isang baldado ay napaka-boring. Ganito, mas masaya. Gusto mo ng masaya, di ba? Mamaya, mas magiging masaya pa. Ginamit ni Ye Chen ang bahuangkuan. Ang hayop ay tumawa. Hihi. Si Ye Chen ay tumalsik. Talagang hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Ganyan kalakas. Isang galaw lang. Talo na agad. Hihi.
Ang punong tagapag-alaga na may 70% pagiging angkop ay hindi basta-basta sinasabi lang. Patuloy na tumanggap si Ye Chen ng isang palad. Ang lakas ng kaluluwa ng sinaunang ninunong dragon ay talagang nakakatakot. Huminga ng malalim si Ye Chen. Pagkatapos ay ginamit ang Jianglong Shibazang. Basura. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na dragon. Si Ye Chen ay tinamaan pabalik. Masyadong mabagal. Nagsimulang sumigaw si Ye Chen. Sinipa ni Yin Jiping ang munting bata. Bumagsak ito ng patiwarik. TSK. Talagang pinahalagahan kita. Mahigpit ang hawak sa espadang Chisao. Ginamit ni Ye Chen ang Yujian Feisian. Nagulat ang munting bata. Ang lihim na pamamaraang ito ay tinatawag na Tai Shudong. Kumukonekta sa isang hindi kilalang espasyo. Ang iyong atake ay hindi nasira, kundi nilamon. Phew, hindi katakatakang napakademonyo. Ha, ganyan lang ba ang kaya mo? Ginamit ni Ye Chen ang Feng Shenju. Umiiwas ang hayop na si Yin Jiping. Ito ang Taishu na Yi. Sa labas ng kanyang katawan, may isang patong ng hindi nakikitang lakas na kayang ilipat at burahin ang mga atake. Tamaan mo ang mahalagang bahagi. Mamatay ka na. Sa Zhengyang Baodayan sa mga oras na ito. Ganyan kalubha ang sugat. Tapos kumain pa ng 5 markang Shigodan. Paano pa siya nakakapagsanay? Imposible ito. Tumpak ang impormasyon. Sa ngayon, si Ye Chen ay nakikipaglaban sa punong tagapag-alaga ng Henggayu. Paano niya naitago ng ganito kalalim? Ye Chen, talagang minaliit kita. Siya pala, ayos lang pala siya. Bata, ngayon, alam mo na ba ang bagsik ng kaluluwa ng sinaunang ninunong dragon? Kung magpapatuloy ito, maaga o huli, mamamatay si Ye Chen. Masyado pa ring minaliit ang punong tagapag-alaga na may 70% pagiging angkop. Paano siya naging ganyan kalakas? Si Ye Chen ay binugbog ng hayop. Nakahandusay. Tumayo ka. Hindi ba't napakagaling mo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Para kang aso. Ha ha ha. Umiiyak si Chu Zuan. Huwag ka nang lumaban pa. 70%. Talaga bang ganyan kat hindi? Kahit si Ye Chen ay binugbog ng walang kalaban-laban. Ang ganitong klaseng lakas. Gusto pang makipag-agawan sa posisyon ng banal na anak sa punong tagapag-alaga na may 70% pagiging angkop. Ang mga alagad kong iyon. Ganyan pala kapangit ang kanilang paningin. HMPH. Pagkatapos ng labanang ito, tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na labagin ang aking kapangyarihan. Oras, lugar, tama ba ang pinili ko? Kung hindi ka mamamatay, ako ang mamamatay. Tama ba? Kung gusto mo nang mamatay ng ganyan, pagbibigyan kita. Hayop, tumigil ka. Tamang-tama ang dating. Buksan ang pormasyong 8 trigram. Nagulat ang hayop. Ginamit ni Ye Chen ang Bahuangquan. Ito ba ang simula ng pagganti? Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ng munting bata sa hayop na si Jiping hanggang sa sumuka ito ng dugo. Mamatay ka na, aso. Isang palad ang tumama kay Jiping mula kay Ye Chen. Koko. Haha, napakaganda. Sa wakas, naging masaya na rin. Ginamit ni Jiping ang Babu Tianlong. 8 dragon ang lumipad patungo kay Ye Chen. Ginamit ni Ye Chen ang Bahuangzon. Pinugutan ang mga ulo ng dragon. Lalo pang nagiging masaya. Ipapakita ko sa iyo ang Shang Qiyong Yiji. Ang mga patagong sandata ay lumipad patungo kay Ye Chen. Ang munting bata ay sumigaw din ng malakas. Anong lihim na pamamaraan ito? Ang daming enerhiya ng espada. Kailan pa siya natuto ng ganyang kalakas na lihim na pamamaraan ng isang sekta? Pagkontrol sa 10,000 espada na parang banal na sandata. Kung saan nakatuon ang puso, doon lalabas ang espada. Isang espada ay nagiging 10,000 espada. Ginamit ni Ye Chen ang Wanjian Chaozong. Sa isang banda ay mga patagong sandata. Sa kabilang banda ay enerhiya ng espada. Lumikha ng isang pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Sa sitwasyon, mukhang hindi pa huli ang pagdating natin. Ang unang tunay na alagad ng Henggayu at ang punong tagapag-alaga. Parehong nakakatakot. Phew, talagang napakatindi. Ang labanang ito, kumpara sa labanan ni Ye Chen at Jining Shuang sa paligsahan ng 3 sekta, ay mas kapanapanabik pa. Ito ang Wanjian Chaozong. Matagal na tayong hindi nagkita. Lalo ka pang naging kahanga-hanga. Kapatid, kahit saan, maraming malalakas na mandirigma mula sa ibang mga sekta ang nagtatago.
Nanunood ng labanan, silangan, kanluran, timog, hilaga, lahat ay mayroon. Sa pagkakataong ito, si Ye Chen at ang punong tagapag-alaga ay nabunyag na lahat. Ang labanang ito, manalo man o matalo, silang dalawa ay tiyak na mapapansin. Hihi, kung kinakailangan, titipunin ko ang lahat para isakripisyo ang porma sayo ng paghihiwalay. Sige, talagang minaliit kita. Nagpatuloy si Ye Chen sa paggamit ng Feng Shenju. Ginamit naman ng hayop ang Zilong Mozua. Haha, walang epekto sa akin ang galaw na ito. Kung gayon, isang galaw walang epekto. 3 galaw kaya. Nagulat ang hayop. Ang Feng Shenju ng katawang tao ng makalangit na kidlat at tunay na apoy ay sabay na ginamit. 2 espada ang tumama ng diretso sa hayop na si Jiping. Iyon, ano iyon? Katawang tao ba iyon ng Yiki Hua Sanqing? Hindi iyon katawang tao ng Yiki Hua Sanqing. Iyon ay katawang tao na nabuo mula sa banal na apoy at makalangit na kidlat. Kapatid, anong klaseng lihim na pamamaraan ang itinuro mo sa kanya? Ito, hindi ko ito itinuro. Imposible. Paanong nangyari iyon? Ang hayop ay sunod-sunod na tinamaan ng mga hiwa. Bumagsak ka sa ibaba para sa akin. Bumagsak ang hayop ng patiwarik. Ye Chen, tiyak na gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. HMPH. Ikaw lang ba? Sinaunang paglipat. Sumisigaw ng baliw ang hayop. Ipinatawag ang sinaunang baluti ng dragon. Lumitaw ang sinaunang espada ng dragon. Isa pang katawang tao ni Ye Chen. Paano naging 4 si Ye Chen? Hindi ba 3 lang kanina? Ang isa pa ay ang katawang tao ng Yiki Hua Sanqing na nakita ko na noon sa paligsahan ng 3 sekta. Ang Ye Chen na ito ay talagang malakas. Pinilit niya ang punong tagapag-alaga na gamitin ang lakas ng kaluluwa ng sinaunang ninunong dragon. Ang sinaunang baluti ng dragon na iyon ay hindi basta-basta matibay. Pati na ang sinaunang espada ng dragon na iyon. Isa iyong tunay na sandatang mapanganib. Kung alam ko lang sana na mayroon siyang lakas pandigma na kayang tapatan si Yin Jiping. Para saan pa ang pagkukulong sa kanya? Hihi, kapatid na pang, kahit kahanga-hanga si Ye Chen. Kung sino ang mananalo sa huli sa labanang ito, mahirap pa ring sabihin ngayon. Lumipad ang hayop patungo kay Ye Chen. Kaunti pa, malapit na. Ngumiti si Ye Chen. Ginamit ang pormasyong Yin Yang Wuji. Ano ito? Ito pala ay isang porma sayon. At saka, hindi bababa sa 3 uri ng porma sayon ang pinagsama. Kayang umatake, kayang dumpensa. Napakaganda, talagang napakaganda. Sa gitna ng labanan, patuloy na nagbabago ng porma sayon. Gaano kalaking pagkakaintindihan ang kailangan dito? Pormasyong Yin Yang Wuji. Pormasyong Sanqing Fumo. Pormasyong Tian Di Zuan Huang Fengyin. Ang pagsasama-sama ng mga porma sayon ng ganito kahusay. Ye Chen, gaano katagal mo itong sinanay? Kapatid, kara-rating pa lang ng ilang uri ng pormasyong ito sa kanya. Hindi pa gaanong katagal. Sunod-sunod na sumisigaw ang hayop. Sunod-sunod na tinatamaan ng mga hiwa. Banal na anak, di ba? Binubugbog mo ang aking mga kapatid, di ba? Minamanyak mo ang mga dalaga, di ba? Walang nangangahas na pumihil sa iyo, di ba? Kung gayon, ako ang pipigil sa iyo. Nagpatuloy sa paggamit ng balong Bahuangzon. Ang hayop na si Yin Jiping ay naitulak palayo. Huwag ka nang magsayang ng oras. Kung gayon, pahiram ng lakas, mamatay ka na, hayop. Ginamit ng hayop na si Jiping ang Taigu Longjin. Isang masamang liwanag ang bumagsak. Lumitaw ang masamang dragon. Ang lakas nito, napakatindi. Gusto niya akong ikulong. Buksan mo para sa akin. Sa mukha ng itim na dugo si Ye Chen. Hindi man lang makagalaw. Ito ang Taigu Longjin. Ang pinakamataas na lihim na pamamaraan ng pagseselyo ng lahi ng sinaunang ninunong dragon. Maliban kung mas mataas ang lakas at lakas pandigma kaysa sa kalaban. Kung hindi, halos walang pag-asang masira ang selyo. Matandang ito, hindi ko rin inaasahan na ituturo ng sinaunang ninunong dragon na iyon ang ganitong antas ng lihim na pamamaraan sa punong tagapag-alaga. Ang hayop na si Jiping ay tumawa na naman. Haha, tapos na ang laban. Ang pamamaraan ng pagseselyong ito ay mas mataas kaysa sa 3 malalaking ipinagbabawal na pamamaraan ng pagseselyo ko. Sa kasalukuyang kalagayan niya, napakahirap masira ang selyo. Kapatid, makialam ka na ng malakas. Kung kinakailangan,
Kikilos ako. Ngayon, alam mo na ba kung sino ang mas karapat-dapat maging banal na anak ng Henggayu? Guro, ang banal na anak ay hindi tinutukoy kung sino ang malakas o mahina. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba alam ang iyong pagkakamali? Si Yin Jiping, wala siyang determinasyon, pananaw, at puso para maging punong guro sa hinaharap. HMPH, talagang bulag sa katotohanan. Tingnan mo, pupugutan kita ng ulo ng buhay. Kung gayon, dapat ka ring mapugutan ng ulo. Kaluluwa. Kaluluwa ng ninunong alkmista. Siya, paano siya nagkaroon ng kaluluwa ng ninunong alkmista? Naitulak pabalik ang hayop na si Yin Jiping. Iyon ang kaluluwa ng ninunong alkmista. Tiyak na iyon ang kaluluwa ng ninunong alkmista. Si Ye Chen pala si Hao Tian Chen Ye. Siya pala ang Dansheng. Hindi inaasahan. Talagang hindi inaasahan. Si Hao Tian Chen Ye ng pamilyang Hao Tian ay si Ye Chen pala ng Henggayu Zong. Kaya pala, minsan tayong naupo ng malapit sa isa't isa. Nakamaskara ka, gumamit ng pekeng pangalan, pero hindi pa rin kita nakilala. Naitulak pabalik ang hayop na si Yin Jiping. HMPH, iyon ay kaluluwa ng alkmista lamang. Kalooban ng alkmaya, paano ito may kukumpara sa isang sinaunang ninunong dragon na tulad ko? Kaluluwa ng ninunong alkmista. Kaya pala ang nasa Dansheng na naghatak ng kaluluwa ng ninunong alkmista ay siya pala. Si Ye Chen ay si Hao Tian Chen Ye. Si Hao Tian Chen Ye ay si Ye Chen. Dansheng, ang lalaking nakahihigit sa Danwang. Henyo, kalooban ng alkmaya, pangkalahatang talento, halimaw, mas bagay kang maging banal na anak. Pinakamataas na karangalan, Ye Chen, Hao Tian Chen Ye. Hindi ba't gusto mo akong pugutan ng ulo ng buhay? Halika rito, aso. Patayin mo siya para sa akin. Ang nagpapasuko sa dragon ay kaharap ang masamang dragon. Pantay ang lakas pandigma, masyado pa rin nating minaliit si Ye Chen. Ang punong tagapag-alaga na may 70% pagiging angkop. Pero nagawa pa rin siyang bugbugin ng ganito. Hay, ang batang ito, ganito pa rin kat hindi. Ginamit ni Ye Chen ang balong daoju. Ginamit naman ng hayop na si Jiping ang Taigulong Jianzon. Unti-unting humihina ang hayop. Paanong nangyari ito? Kapatid, sa tingin ko, hindi rin masama si Ye Chen. Kung siya ang magiging banal na anak, hindi naman masama. Hindi siya maaaring maging banal na anak ng Henggayu. Hinding-hindi ko siya hahayaang maging banal na anak. Hindi maaaring may mas malakas pa sa banal na anak na pinili ko. Kahit pantay lang, hindi pwede. Ang Henggayu ay aking kaharian. Walang sino mang maaaring lumabag sa aking kapangyarihan. Tinamaan ng isang palad si Ye Chen. Bumagsak mula sa itaas. Muling sumigaw ang hayop. Bata, bumangon ka agad. Ito ang lihim na pamamaraan ng tiyak na kamatayan. Napakalakas ng kapangyarihan. Lahat ng langit, 10,000 salamin. Pag-iisa ng sinauna. Lintik, ang dami namang lihim na pamamaraan ng lahi ng inyong sinaunang ninunong dragon. Ang espada ay lumilipad palapit. Ginamit ni Ye Chen ang Shenwo Lei Ting Yiji An Geshi. Gusto na naman niyang gamitin ang lihim na pamamaraan ng pagbaril sa langit tulad ng ginawa niya sa paligsahan ng 3 sekta. Ito ang isang suntok na tatalo sa akin. 2 puwersa ang nagbanggaan. Lumikha ng isang pagsabog na makasaysayan. Sabay na samuka ng dugo ang munting bata at ang hayop. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Sumimangot ang hayop na si Jiping. Pagkatapos ay bumagsak ng malaya. Hayop, hayop. Ang munting bata ay pumikit. Pagkatapos ay unti-unti ring bumagsak. Pareho silang nakahandusay. Mabilis na tumakbo si Chu Zuan. Pati na rin ang mga matatandang aso. Mga ginoo, tapos na ang magandang palabas. Bibigyan ko kayo ng kalahating oras para umalis. Pagkatapos noon, ang sino mang mananatili pa sa banal na bundok ng Henggayu ay ituturing na nagdedeklara ng digmaan sa Henggayu. Ang unang tunay na alagad at ang punong tagapag-alaga ng Henggayu. Mabuti na lang hindi sila magkasundo. Kung magkakaisa sila, wala pang 100 taon. Tiyak na mapag-iisa ng Henggayu ang Timog-chu. Sa pagkakataong ito, hindi na sayang ang pagpunta. Ang Dansheng na si Hao Tian Chen Ye ay si Ye Chen pala ng Henggayu Zong. Nakakagulat. Nakakagulat, mukhang kailangang pag-isipang muli ang relasyon sa Henggayu. Ye Chen, sana sa hinaharap, hindi tayo magkita sa larangan ng digmaan.
Paanong nangyari ito? Si Ye Chen pala ang Dansheng na si Hao Tianchenye. Si Hao Tianchenye pala si Ye Chen. Hindi katakatakang hindi mahanap ng pamilyang Hao Tian si Hao Tianchenye. Ang damdamin niya pala ay nasa Henggye Yuzong. Ang bastos na si Shufu na ito. Niloko tayo ng husto. Talagang hindi inaasahan. Kung gayon, maaari na akong pumunta sa Henggye para hanapin si Kuya Chenye, di ba? Hindi. Dapat Kuya Ye Chen na pala. Hihi. Ang saya. Kaya pala ikaw ang walang kapantay na henyo na sumaira sa alamat ng Xuanling Bubay. Lahat kayo. Huwag niyo akong pigilan. Kailangan kong pumunta sa Timog-chu. Kaya pala ang anak ko, si Hao Tianzuanshen, ay ganyan kagaling. Terra na. Ano na ang nangyari sa basurang si Yin Jiping na iyon? Mayroon siyang kaluluwa ng sinaunang ninunong dragon na nagpoprotekta sa kanya. Hindi siya mamamatay. Dapat tayong magsikap pa ulit. Ang pagkakakilanlan lang bilang Dansheng ay hindi sapat para makipag-agawan sa posisyon ng banal na anak kay Yin Jiping. Ngunit ang lakas ni Ye Chen, hindi rin maaaring balewalain ni Guro, di ba? Sumasang-ayon ako. Naiintindihan ko. Ang batang si Ye Chen na ito. Kung magiging banal na anak man siya o hindi. Wala siyang pakialam. Ngunit wala tayong magagawa. Kailangan nating hiramin ang kanyang impluwensya para makipaglaban kay Yin Jiping. Kahit papaano, kailangang may baba si Yin Jiping sa posisyon ng banal na anak. Kahit si Sito Nan o si Nie Feng ang pumalit, itataas ko ang dalawang kamay ko sa pagsang-ayon. Tama. Sa halip, sana ay isa lang siyang pangkaraniwang alagad. Kapatid, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit pareho nating alam. Hindi siya pangkaraniwang alagad. Dahil sa kanyang pagiging hindi pangkaraniwan kaya nakatakda siyang gampanan ang isang hindi pangkaraniwang misyon. Guro, nakita mo na rin ang lakas ni Ye Chen. Dagdag pa ang impluwensya niya bilang Dansheng. Mas karapat-dapat siyang maging banal na anak ng Henggye. Ang sinabi ko noon, uulitin ko lang, hindi ko hahayaang maging banal na anak ng Henggye si Ye Chen. Hanggat narito pa ako, kahit isang araw, hindi siya maaaring maging banal na anak ng Henggye. Kalimutan niyo na ang ideyang iyan. HMPH. Sige, maaari naming hindi nabanggitin ang tungkol sa pagpapalit ng banal na anak. Ngunit nagbabala na ang inyong alagad. Mula ngayon, mas mabuting payuhan ninyo si Yin Jiping na huwag nang lumabag muli sa mga alituntunin ng sekta. Kung lalabag pa siya ulit, ako mismo ang pupuksa sa kanya. Yang Ding Tian, binabantaan mo ba ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para bantaan ang iyong guro? Hindi nangangahas si Ding Tian na lumabag. Ngunit kung ang prinsipe ay lumabag sa batas, pareho lang ang parusa sa karaniwang tao. Kung siya na ang banal na anak ng Henggye, ang susunod na punong guro ng Henggye, dapat siyang magpakita ng kilos ng isang banal na anak, hindi isang walang batas na itinuturing ang buhay ng tao na parang damo. Ang sinabi ng inyong alagad, uulitin ko lang. Mas mabuting ipagdasal ninyo, guro, na manatili siyang tahimik. Kung hindi, kahit protektahan pa siya ni guro, mahihirapan siyang makatakas sa batas ng sekta. Nagre-rebelde na, malapit nang magrebelde. Katawa-tawa, gumagawa ng hindi makatarungan. Makitid ang isip, matigas ang ulo. Hindi ba kami pwedeng magsabi ng ilang masasakit na salita? Siguro, kapatid, paggaling ng sugat ni Ye Chen. Agad mo siyang ilayo sa Henggye. Pumunta kayo sa ikasyam na sangay ng Henggye. Sana maintindihan mo ang tunay kong layunin sa paggawa nito. Umalis muna sa lugar na ito ng alitan. Ang Henggye ngayon, makapal ang masamang hangin. Walang gustong manatili. Bata, ano ang pakiramdam ng punong tagapag-alaga na may 70% pagiging angkop? Phew, napakalakas. Hindi maintindihan. 3 katawang tao kasama ang kaluluwa ng ninunong dragon ng alkmista. Saka lang kami naging pantay. Nakakapanghinayang. Hindi ko napatay ang hayop na iyon. Patayin pa siya. Dapat kang matuwa. Sa pagkakataong ito, maliban sa ipinagbabawal na teknik ng gulong na immortal at lakas ng demonyo, nagamit mo na lahat ng iyong mga alas. Kahit siya ang punong tagapag-alaga, hindi pa niya ganap na naisasanib ang kanyang lakas at kaluluwa sa kaluluwa ng sinaunang ninunong dragon na iyon. Kaya hindi pa iyon ang kanyang pinakamataas na lakas pandigma. Kung ganap nang magsanib ang kanyang lakas at kaluluwa, talagang hindi mo siya matatalo.
Hindi pa ganap na nagsasanib. Kung ganap nang magsanib ang kanyang lakas at kaluluwa. Kung gayon, maaari na niyang tunay na hiramin ang lakas ng kaluluwa ng sinaunang ninunong dragon. Bukod pa riyan, ang kanyang lakas pandigma ay tataas ng husto. Ang bilis ng pagtaas na iyon ay mas mabilis kaysa sa karaniwang mga magsasaka. Hindi mo man lang siya mapapantayan. Kaya sa hinaharap, sukatin mo ang iyong kakayahan bago kumilos. Napabuntong hininga si Ye Chen matapos marinig iyon. Gising ka na. Galit ka pa rin ba sa akin dahil ikinulong kita sa Jade Maiden Peak? Sino naman ako para magalit? Pakiramdam ko lang. Nagkasala ako kina Xiong-er. Si Yin Jiping ay pangunahing nakatuon sa akin kaya sila nadamay. Kung nalaman ko lang sana agad, hindi sana mangyayari ang mga susunod na pangyayari. Guro, ano na ang nangyari sa hayop na si Yin Jiping na iyon? Nawalan pa rin ng malay. Narinig ko, nagkaroon ng kaunting problema sa pagsasanib ng kaluluwa. Pero hindi malaki. Gusto ko talaga siyang saksakin pa ng isang beses. Sa mga oras na ito, huwag ka nang mag-isip ng kalokohan. Ayokong maging byuda si Linga nang hindi pa naikakasal. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo hahayaang dalawa na maging byuda. Tingnan mo, hindi ba't lalo akong lumalakas? Kahit sabay kayong dalawa, kaya ko kayong pagsabayin. Binugbog si Ye Chen. Tumilapon. Pinapatay mo ba ang iyong asawa? Bilisan mo. Magbihis ka na. Bukas, sasama ka sa akin sa ikasyam na sangay ng Henggayu. Sa maikling panahon, hindi tayo babalik. Bakit? Nagmamadali ba ang mga matatandang iyon na ipatapon ako? Iyon ang desisyon ng nakatatandang kapatid na punong sekta. At desisyon ko rin. Phew, hindi ka na maaaring manatili pa sa lugar na ito ng alitan. Sana maintindihan mo. Sa labas, ito ay parang pagpapatapon. Pero sa totoo lang, proteksyon ito para sa iyo. Nakakainis talaga, kung hindi lang dahil hindi pa ganap na nagsasanib ang aking kaluluwa at ang sa iyo. Paanong magiging kalaban ko si Ye Chen? Alam mo bang mas mababa siya sa iyo ng 2 maliliit na antas? Ikaw ang punong tagapag-alaga, may lakas kang hiniram sa akin. Pero hindi mo pa rin siya matalo. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa iyo. Pinagtatawanan mo ba ako? Wala akong lakas para dyan. Sinasabi ko lang sa iyo. Ang talas ay kailangang patalasin. Hindi lang sa paggamit ng espada maaaring pumatay. Minsan, ang kapangyarihan at intriga ay maaari ring pumatay ng hindi nakikita. Bukod pa riyan, maaari mo pang makuha ang proteksyon ng karamihan. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Noong naglalaban tayo, naramdaman ko na may lakas ng demonyo sa kanyang katawan. Sa susunod na labanan, kailangan mo lang pukawin ang lakas ng demonyo sa kanyang katawan. Hayaan siyang mahulog sa estado ng pagiging demonyo. Pagdating ng panahon, bakit mo pa kailangang kumilos? Baka magkaroon ka pa ng karangalan dahil sa pagpuksa sa demonyo. At makakuha ng suporta. Hahaha, napakagandang paraan ng paghiram ng espada para pumatay. Kung ako ang tiyahin punong sekta, sa lakas kong nasa Kungming Realm, hindi mahirap patayin ang isang nasa Jenyang Realm. Naiisip mo iyan? Sa tingin mo ba, hindi iyan naiisip ng mga matatandang iyon? Tama rin, isang bundok, hindi maaaring maglaman ng 2 tigre. Kung mananatili ka rito, maaga o huli, magkakaroon ng problema. Ang banta mo ay hindi lang nagmumula kay Yin Jiping, kundi pangunahin sa mga matatandang iyon. Natatakot lang ako, kung walang target na tulad ko. Baka puntiryahin na naman ni Yin Jiping sina Xiong-er at Zai Yun. Ang bagay na ito, huwag kang mag-alala. Ang nakatatandang kapatid na punong sekta ay nagsalita na sa konseho ng mga nakatatanda. Kung si Yin Jiping ay mangangahas pang maging walang batas, lumabag sa mga alituntunin ng sekta, at magdulot ng kamatayan, hindi na siya magdadalawang isip na unahing parusahan bago magulat. Bukod pa riyan, may mga taong patagang magmamasid sa kanya sa lahat ng oras. Ang Henggayu Zong, sa labas ay payapa, pero sa likod ay napakagulo. Pagkatapos mong mamuno ng ilang taon, saka mo lang talaga maiintindihan kung ano ang politika. Hay! Pakiramdam ko, pagod na ako. Kung pagod ka na, magpahinga ka na. Maaga tayong aalis bukas ng umaga. Hindi ako pagod. Naisip mo na ba ang tungkol sa pagreretiro? Pagreretiro, hindi na makikialam sa mga usapin ng sekta. Hindi na makikisalamuha sa mundo ng mga magsasaka. Kung payag kayong dalawa, pupunta tayo sa mundo ng mga mortal.
Maghanap ng isang paraisong liblib. Magtanim ng 10 milyang bulaklak ng peach. Gawing bukid ang lupa. Kalimutan ang lahat ng problema sa mundo. Magtatrabaho lang tayo sa araw. At magpapahinga sa gabi. Paraisong liblib. Ay, wala namang ibang tao roon. Kahit magsuot man o hindi ng damit. Ayos lang. Kapag may ginagawang kaunting bagay. Mas madali. Ang pinakamahalaga. Nakakakilig. Hihi. Nagalit si Chu Zuan. Alam ko na. Ang bibig mong parang aso. Hindi talaga kayang maglabas ng magandang salita. Array. Nakakainis. Ang ganda na sana ng Banwigi. Bakit ang daming taong tinawag ng ganito? Bukas. Ipapatapon na ako sa ika-9 na sangay. Matagal na akong nakabalik. Pero hindi pa tayo nakakapag-inuman kahit isang beses. Puntahan natin si Xiong para makipag-inuman. Masyado nang owa ang mga matatandang iyon. Nag-away kayong dalawa, pero ikaw lang ang pinarusahan. Iyon ang gusto ng tiyo punong sekta at ng aking guro. Unti-unti akong mawawala sa kanilang paningin. Saka lang sila makakaluwag. Pag alis ko, saka lang makakapag-focus ang tiyo punong sekta sa pagharap sa asong si Yin Jiping na iyon. Tayo, huwag na tayong pumunta roon. Bakit hindi pupunta? Matabang Xiong. Lahat ay natawa. May nagche-check ng silid. Halika rito. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa silid. Mataba pala, pero magaling sa pag-ibig. Haha, hayop ka. Gusto mo bang masipa? Ay, mali na ako. Kapatid na Xiong. Ang galing mo. Haha, itabi muna natin ang mga usapang pag-ibig. Halika, tagay muna tayo. Para sa ating kapatid. Naway maging maayos ang lahat. Matapos mabusog at malasing. Nagpaalam na ang lahat kay Ye Chen. Ang hayop na si Yin Jiping ay tumawa na naman. Ye Chen, kahit tumakbo ka pa sa dulo ng mundo, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Noong ako ay alagad ng panaktik ng Zheng Yangzong. Inimbestigahan ko ang ika-9 na sangay ng Hengai Yuzong. Oh, may nalaman ka ba? Hindi gaanong simple. Ang ika-9 na sangay ng Hengai Yuzong. Sa labas ay pinakamahina. Ngunit sa totoo lang, hindi ganoon. Tama, ang ika-9 na sangay, sa 9 na malalaking sangay ng Henggayu, ay mukhang pinakamahina, ngunit sa katunayan ay pinakamalakas. Ito ang direktang linya ng nakatatandang kapatid na punong sekta. Mula nang maging punong guro ng Henggayu ang nakatatandang kapatid na punong sekta. Nagsimula na siyang magtago, direktang linya. Ang Henggayu ba ay maraming paksayon? Hay, syempre, noon. Ang mga nakipagkumpetensya sa posisyon ng punong guro sa nakatatandang kapatid na punong sekta ay hindi kakaunti. Bawat araw, mayroon silang suporta mula sa mga sangay. Hindi katakatakang nahihirapan ang tiyo punong sekta kay Yin Jiping. Kaya pala, bukod sa mga nakatatandang Taishang, mayroon pang mga puwersa mula sa mga sangay na ito na pumipigil sa kanya.